me. Boring kasi. Hello. Ay, naka. Papansin lang talaga ako, wala akong magawa. Paminutes. Okay, wala na nag-views. Gandang gabi po. Ayaw mo na. Walang pangalan, hello? Check up na naman tayo bukas kasi na-late na naman ako. Ay, Saji. Myra Belsalou po. May problema kasi yung yung live studio ng TikTok. Hindi po siya yung screen. Hindi po siya lumalabas yung screen record do sa my PC. So, may problem po tayo. Siyempre, hello po. Hinadok na ako. Wala lang maayos lang. Pag hindi talaga, balik na naman doon sa pagsusulat. Pero medyo pawis na ako nun eh. Nahinitan pa ako ng kagabi. Hindi ba ako tapos sa pag-agrap ha? Yun lang. Ewan ko na lang kasi may bukas kasi papacheck up ako. Then, pupunta kami sa barangay kasi may asikasun yung nanay ko. Then yun. Ay, ano ba yan natin? Bored lang talaga ako na yun kasi nakakantok lang talaga. Tapos nun, ewan ko. Basta ayoko lang talaga yung maging tulala. Pag bored lang talaga ako, nagkakaroke ako, nagsiselfon din ako, minsan naglalaro, minsan nagtuturo ng math. Yun lang yun. Agunto? Ay ba, kapitbahay namin yan si Junhar. Yun lang, hello. Medyo mayayain na talaga ako sa totoong buhay. Kaya minsan lang ako lumalabas. Ano ba yung natin? Sige, magpa-request kayo. Hindi ko alam kung paano ako mag-aan ng rational function kasi yung PC, hindi siya makapag-lip sync TikTok live studio. Magmukbang kaya ako ng chocolate. Gusto niya? De charis. Ano ba? XY, hello po. Bored talaga. Wala akong maisip na title kaya hindi ko nilalagay. Marami akong ginagawa kasi pagkatapos ako magpa-check up. Pwede, grabe ka naman kapitbahay. Iya talaga ako, takot-takot sa mga tao. Pwede tapos penging chocolate. Punta ka dito, Junhar, charot lang. Ang may hawak lang kasi si nanay mo pakiusap doon. Siya may hawak ng chocolate eh. Ito tuloy ba natin yung rational function? Sa mga GenMath? Sir AJ, up ka dito. Sir AJ, tulungan niyo ako doon sa graph. De charis lang. Gusto ko talaga maging collab talaga si Sir AJ. Kaya lang, si Sir AJ kasi, nag-live siya dati. Ako naman, suspended ako. Kaya di ako makapag-up. Lang yun. Matrabaho kasi yung graph talaga. So, meron siyang dalawang uri na. Pwede po magpa-tutor ng grade 10 math first to quarter. Si KPM na lang po ako. Thank you sa pag-send ng badge lang po.
Hindi ko na mabasa yung username mo. URK na lang tawag mo sa akin. Ano, start na ba tayo? Gusto niyo makita talaga yung slang or oblique asymptom? Eh, syempre, hindi ako nagpapabayad kasi hindi naman ako lisensyadong teacher eh. Yun lang. URK. Bahala kayo sa payment mo. Bahala ka na, magkano. Pero hindi ako nagpapabayad kasi pag nagpapatutor, licensed professional teacher talaga. Baka kasi makakita. Inaantok kasi ako eh. Grabe. Ako yung typically na weird na talaga ng tao. Hindi ako lumalabas. Oo, yes po. Mabait ko talaga. Kahit nga talaga sa TikTok talaga nagtuturo din ako. Ayoko lang talaga maging tulala. Hindi lang. Kasi start na tayo. Ano ba, mag-tutor pa ako? Magtutulog na. Matutulog na lang po ako ng habang nagla-live. Gusto niya? Charis. Ano po program niya? Idol po kita sana mapansin. Accountancy lang po. QRBS. Gora na. O, gora na ba, Lebay? Sige, gora na. Matutulog na lang ako. Anong gusto niyo? Aral o tulog? Charis. Ayun naman kasi yung settings to si TikTok Live Studio eh. Kaya hindi ako makapag-live sa PC. Nakaka-bad talaga. Mas comfortable din ako sa PC kasi maraming tools ang gagawin do sa may Microsoft na OneNote or presentation. May pen naman, may drawing tablet pa ako noon. Diba? Kaso, mag-update pa si TikTok Live Studio kaya hindi ako nakapag-screen record. So, may problem. Start na tayo kung wala akong magawa habang hinihintay ko iniluto ng nanay ko ng pansit. Sige. Tuturuan ko sa inyo yung mga dalawang uri na graph ng rational function. Under the general mathematics or kaya meron kayo sa college sa mga mathematics sa college, baka meron, or kaya sa junior high school. Sino dyan yung yung taga-senior high school Gen Math ha? Sige, start na tayo. Wala tayong magawa. Ay, umula ng pawes, basta may matutunan kayo. Medyo mahirap lang yung tables of sides kasi nakakalito. So, doon na lang kayo magsanay sa tables of values. Kaya lang, problema, tinatamad lang sila mag-plot in the point. So, ganun talaga. Kung nakasayang yung A4 na bond paper. Turuan ko kayo. O, game na. Musta na po yung check-up mo? Ay, bukas pa ako magpapacheck up, Jackie, kasi alanganin. Tagi sa pag-send ng badge. Sige, game na tayo. Ang init talaga ng panahon. Sige, balik na rin ko yung camera, ha? Start na tayo. Okay, una natin pansinin yung yan. Nandito na tayo. Okay na ba? Kita ba yung sulat ko? Problema nga lang. Wala ng problema natin eh. Ika lang. Wala, hindi ako makapag-zoom. Paano to? Bababa natin to. Sige, bahala na si Batman. Kaso wala naman po kung yung what you call this, yung parang color pen. Ang mas nakakayo ko, ball pen ko talaga. Kaso wala akong color pen eh. Saan pa ako kukuha? Sige, I will try my best. Hanapin ko yung color pen ng pamangkin ko. Kasi hindi naman yung ginagamit. Wala. Sige. Magpapairam tayo. Nagagawin naman ito marker kasi ito eh. So, I use the color pen para makita yung graphs. Sige, subukan natin. Hindi naman yung ginagamit eh. O, go na daw. Sige, sabi. Sige. PRN. Sige, makinig. Dito muna tayo sa mga basic ha. Marker pala. Ito yung parang pang arts. Kita ba? Hindi na pa yung pang arts. Pwede naman panulat kapag nagbablogger kayo. Sige.
Start na tayo. Okay, so for example ha, analak lang tayo na. Okay, game na tayo. Kaso, ang problema sa GenMath, hindi ka pwede mag-calculator or lalo na sa mga gadgets ng application math kasi ang GenMath kasi manual yan. O, game na tayo. Susulatan ba to? Okay, mababakat lang to eh. Wala na pa na kasi ang tiles kasi madudumi yan. Okay? O, sige, from basic po tayo ha. Pag rational, ito yung rational. Rational function. Pag sinabi rational is to express as a fraction. For example, 1/2 part siya ng rational kasi is the form of fraction. A plus B over C plus D, rational kasi nagkaroon na siya ng fraction. So, maliban na lang, kasi nga, pag sinabing rational, is to express as A over B. Hindi po siya magde-decimal. Ang magkakaroon ng decimal kapag irrational. Gets? Bueno na lang kapag inaral niyo yung polynomial. Kasi pag rational pinag-usapan, kailangan yung numerator denominator nyo will be the polynomial. Except, kapag yung X restriction, aralin nyo mabuti yung restriction ng polynomial. Ang bawal lang dyan, which is the, let's say, ang exponent will be the letters, fractional, and may square root. Square root, pinakamahirap yan. Yan ang bawal. Okay? Aralin mo mabuti yung restriction. Kapag yung rational equation, which say, sabi nga daw, kapag yung P over Q, P of X over Q of X is the polynomial. Pero may restriction, ang Q natin, Q of X is not equal to 0. Pag nag-equal ang 0 ang Q of X, it means undefined. Okay? Gets niya? For example, rational yan, ha? So, x minus 1 over x plus 2. Part siya ng rational. Kasi nga, etong numerator, polynomial dito. At denominator, polynomial to. So, doon na papasok ang rational. Pag rational function, graph po siya. Isa function. Pag nakita mo yung rational na graph, it means parang pa-curve. So, tinuri lang siyang function. Pero may condition po yan. Depende po sa sitwasyon ng graph natin. Okay? Ito yung example natin. So, y is equal to. Pag nakita mo yung questionnaire na teacher niya, pwede naman y, pwede naman f of x. Paras naman niya kasi function. No? So, paano ba mag-graph ng rational function? May dalawang uri yan. So, using pwede naman ang table of values. Depende po sa tinuturo ng teacher nyo. Or kaya, tables of sign ang pinaka madali. Base lang po sa YouTube. Guys, hello po, Cherry. Gets nyo? So, pwede ka mag-table of value. Basta bahala kayo sa buhay nyo. Kung marunong kayo mag-plot up at may kalalabasan, pwede kayo i-connect para makita nyo parang pa-curve. Yung parang hyperbola ang itsura. Pabaliktad or anything. Yun yung table of values. Pag table of sign, depende po yun sa testing point. Kung gagamit ka ng intervals, inequality or intervals lang. Pero, yung mga sa beginner, lalo ka mahihirapan kasi, doon ako nahihirapan sa mga may araw-araw, may location eh. Doon ka malilito. Mas maigi na, habang wala pa kayo sa klase, mag-search kayo sa Desmos. Ito pa yung Desmos. Download nyo, Desmos. Hindi po pinopromote ha. Desmos or GeoGebra sa Play Store. Google Play Store pwede. Or kaya meron kayo sa Mac. Kung meron kayo cellphone. Kung kapag nagda-graphing calculator kayo, pero pag may klase, bawal yan kasi GenMath yan. Okay? For the checking only po yung graph nyo, ha?
Kasi pag GenMat pinag-uusapan, matuto tayo mag-manual. Medyo blur kasi yun. Hindi tayo makapag-zoom. Ayak. Okay? So, ito yung ito kay example natin. Paano natin maano natin yung rational? So, ito, pag doon papasok ang tables of values, guys. Ano mali? Ikaw may mali. Doon na papasok ang tables of signs. Wala tayong ballpen. Oh, ano yun? Depende sa teacher nyo. Minsan kasi yung tables of values, yung mga given will the value of x. Minsan odd number, minsan even number, minsan counting numbers, depende sa tinuturo ng teacher nyo. Yun lang. Kunwari lang ha. Example ko lang ha. Ito yung table of values natin. So, x and y. Ang hinahanap natin yung value of y natin. Ay, malabo yung camera. Reveal naman po. So, follow up niyo ako doon sa Facebook account ko is May Flores po. Mamaya na lang po. Kunwari lang ha, ito, pwede niyo dagdagan yung mga tables of x kung may kailangan. Para lang dumami lang po yung mga points. Depende. So, kunwari, negative 5, negative 4, depende po. So, negative 3, negative 2, and so forth. Bahala kayo. Depende po sa teacher nyo. Iba kasi magkaiba po tayo na tables of values. Pero yung sagot is the same lang po yung resulta. In my opinion lang po ha. Hindi naman ako math teacher. Accounting student lang ako. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bahala kayo yan. Yan. Medyo tinatamad lang talaga ako. So, ang gagawin nyo, itong given na to, substitute lang naman yan. Value of x lang, mapakadali. Pero matrabaho lang to, guys. Matrabaho lang talaga. So, since tinuro ko na po yung kagabi, guys, ang sagot dito sa negative 5 dito sa y is 2 talaga. Yung negative 4 is 5/2. O pwede naman in simply kapag nag-graph ka, let's say, bahala ka, pwede ka mixed number, bahala na kayo. Kapag nag-graph kayo, mag-mixed number na lang po kayo para mas makita. Okay? Or kaya, para makita ng viewer, so, 5/2 in 1/2. Kasi 2 times 2, 4, plus 1 is 5. So, pares naman to. Yung 3 naman is 4. Tapos yung 2, undefined. Kasi, wala siyang sagot. Undefined, negative 1 is negative 2. Okay? Ganito. So, kunwari, negative 5 substitute minus 1 over negative 5 plus 2. Bahala kayo. Dito ay nasa sagutan niya. Kung may lalabas yung mga tuldok, magkukonek siya parang ganito. Para siya hyperbola, parang ganito. Para siyang kabaliktaran ng drawing ng exponential. Pero ang pinatutukoy natin, rational function yan. Kasi hindi siya nagtatouch, okay? Kakapi-kapi ko lang kasi tinatamad lang talaga ako. So, negative 1/2. Tapos yung 1/4. Tapos yung... Ay, sandali. Wait lang. Nalito kasi ako. Negative. Ito 0 na to. Mali tuloy ako. Pero 0 po yan, 0. Asan pa yung correction tape? Yan. Kamay ka na po ba? Hindi pa eh. Nihintay ko yung pansit eh. Kaya, so 1 yung 1 is 0. 0. Tapos yung 2 natin, 1/4. Hirap matrabaho to. So, 2/5. Yung 4 natin, kaso tinamad lang talaga ako sa 4. Ay, substitute lang naman. So, 4 minus 1, 3 over 3/6. 3/6, 1/2 ulit. 4/7. Yan. Okay, bahala na kayo mag-graph ha.
Kung may lalabas talaga yung God. Pero, bago ko muna mag-graph, kailangan yung makita yung vertical asymptote tsaka horizontal asymptote. Gets? O, para madali lang, pag vertical asymptote, o, paano yan? Pag vertical asymptote, ito kukunin natin. So, x plus 2, yung denominator. Gets? Is equal to 0. Labas lang yung positive to para maging negative. So, napakasimple. Ha? So, ngayon, wala ba pala talaga sa... Mamaya. Yan ang vertical asymptote. Ay, akong piso. Lagyan mo ito. Wala akong bariya eh. Piso lang na yan. Wala akong piso, puro buko-buko. Ay, walang laban ng walito. Katsin ko. Ay, sino ba kumuha? Ayun nga. Ano ko. Pag horizontal asymptote, ito, sorry, horizontal asymptote. Ma'am, paano natin malalaman horizontal asymptote? May category yan. Kapag yung category is n is equal to m, magkakapares ng exponent. Kapag yung numerical coefficient natin is magkakatabi, mag a over b. Ganun lang yon. O. Kapag the same lang po yung, hi, Singkostan, hello po sir, hello po master. Kapag the same lang po exponent ng bawat fraction, numerator, denominator na exponent, the same, pero ang focus lang dyan, numerical coefficient ng fraction natin, kaya a over b. Doon ang malalabas talaga yung sagot niyan. Kapag talaga yung n is greater than 2m, meron po siyang y is equal to 0. Kapag mababa lang po yung exponent ng numerator. Kapag yung numerator is matas-matas na, so wala po siyang horizontal asymptote. Doon ang papasok ang, iba naman tinatawag yung no horizontal asymptote. Yun ang tinatawag na slant or oblique asymptote. Ibang tawag doon sa, kapag ang natin, doon ang papasok ang slant or oblique asymptote. Kapag yung numerator natin is mas mataas ang exponent ng numerator. Tandaan na, sige, i-notes niyo yan. Okay? Ganun lang yun. So, paano ba mag-compute ng slant or oblique asymptote? Kunin mo to, i-divide mo siya by a synthetic or long division of the remainder theorem, depende po sa kagustuhan nyo. Pero may remainder, wala tayong pakailam dyan. Yung pinaka-focus lang, yung pinakasagot, yun ang kukunin natin para yung sagot niya, may lines na po yun ng broken line, doon ang hindi po siya magtatouch ng graph natin. Gets nyo? So, mamaya tuturo ko sa inyo. Okay? Ganun lang. Napakasimple. Pero balik pa na tayo sa horizontal asymptote. Ma'am, paano? Etong given na to, since pareha silang exponent, ito yung category. So, x minus 1 over x plus 2. So, since pareha silang exponent, so, dito yung numerical coefficient natin. So, 1 over 1 or simply 1 na lang. So, magiging y is equal to 1. Tingnan yung final answer natin. So, nasa category ng n is equal to m. Kasi pare sila ng exponent. Hello? Okay na ba, guys? Okay. Naiintindihan, guys? Sige, screenshot nyo. Okay, doon na natin malalaman yung natin. Maubos to eh. Hindi sa akin to eh. Iba na lang natin yung pen natin. Yeah, mali lang. Naiintindihan nyo, guys? Okay na ba? Naituro ko na pa yung kagabi, ha? Ganito pag yan, ha? Tuturong kayo na slant oblique asymptote, ha? Boring kasi ako, kaya nasasira yung PC, eh. Okay na ba, guys? Sige, screenshot niyo, screenshot. Maliwanag, guys. Wala yata ng mga nagtuturo, 5 viewers lang. Okay? So, mamaya na to. Muna ako ng bond paper. So, pagkatapos doon, ng vertical asymptote tsaka horizontal asymptote, doon ang papasok ang x and y intercept. Gets?
Ganun lang yon. Pero sa tables of values, bahala kayo nung gusto nyo. Pero, unahin na natin yung tables of values natin. So, ito natin papatong. Gawa tayong graph. So, pag nag-graph po kayo, let's say, mag-graph. Teka lang. In black. Mag-graph po tayo ha guys, ganito. So, yung tables of values natin, depende. Okay? Kaso, ang problema, kapag allergy po kayo sa mga decimal, doon tayo mahihirapan. Hindi natin matatansya yung pagpa-plotted the point natin. So, mag-fraction na lang po kayo. Yes, ganun lang. Tables of values po tayo, focus natin kasi doon sila nasasana sa mga estudyante. Ang di niya alam, hindi nila tinuturo ng math teacher ng tables of sign, depende po sila nagtuturo ng math teacher. Ito madalas itong tinuturo sa math teacher, tables of values, kapag kinukuha nila yung graph of rational function, medyo maingay. Ganun lang. Napakasimple lang naman. Ang gagawin natin dyan, syempre, gagawa ka ng XM plane. So, pero, ang problema, may fractional. So, pinakamataas is negative pi. So, gawa na lang tayo. Magtansya-tansya na lang tayo. Wait lang. So, gawin natin 7 para baka kasi magkulang yung graph ko. So, yan. 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 Ganito pag-graph ng yan. Pero, dagdagan natin. So, 7 yan, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Di 10. Hayaan mo na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Okay na. Bahala na si Batman. Ganito pag-graph ng rational. Gumamit kayo ng ruler. Hindi tayo gagamit ng ruler. Magdodrawing kayo na parang pa-curve. So, bago ko naman mag-plotting the point ng tables of values, unahin na natin yung vertical asymptote natin. Siya yung nagmimustulang siyang broken line. Guideline po ito para hindi siya po siya magtatouch ha, naintindihan. Manood lang po kayo. So, I use the blue. Kailangan yung vertical asymptote niya magbago kayo ng kulay kasi pag chinekan nyo ng teacher nyo, mahirap po talaga, Jeff. Kailangan niya talaga pagtuunan ng bansin. Determinado ka mag-aral, medyo mahirap. Kapag yung life natin, yung trabaho natin, walang madali. So, dadang ka sa hirap. Ganun talaga. Mahirap talaga ang math. So, yung vertical asymptote natin, ito yung vertical asymptote natin, di ba? X equal to negative 2, asan yung negative 2? Ito yun, di ba? Vertical nga eh. Pag vertical, patayo. Kaya nga vertical eh. Wala na yata. Ano nangyari? Walang laman. Iba-iba lang natin. Ito, blue na ballpen. Okay, negative 2 ha. Sa dalawa, sa negative 2. Bago na, bibila na ako sa reading color pen para nihirapan na naman ako. Yan. Yan. Ganun lang. Bakit naging ganito pag nagtanong? Ma'am, bakit naging ganito? Kasi vertical asymptote to, nagbo-broken line siya, na kailangan natin makita. Ganun talaga ako magsalita, hindi po ako galit. Ang sumunod naman ay horizontal asymptote, madali lang naman. So, y is equal to 1. Kapag y is equal to 1, pag horizontal, paiga. Gets, paiga. So, ito yung y-axis, diba? Ito yun. Ayos di red para mas makita. Yun naman pa ni isang kulay kasi malilito ang mga tinitignan yung mga teacher nyo. Patay kayo. So, y is equal to 1. Ito yun. Yan. Para namang makita. Yan. Okay na tayo, di ba? So, ma'am, bakit naging ganito? Paano ba mag-graph nito? Listen. Makinig. So, pag may duda kayo, manood lang kayo. So, paano mag-graph nito? So, ayos makita natin ang graph natin.
So, I use the, violet. Yeah. Manood lang kayo, ha. Pwede nyo screenshot. So, ito yung tables of values natin. Magpa-plotting the point kayo. Kung hindi nyo kasi alam na plotting the point, magpaturo kayo doon sa mga math teacher. Aralin nyo mabuti yung plotting the point sa algebra 1 sa amin, pero sa inyo, grade 7. Aralin nyo mabuti yung plotting the point pag hindi kayo marunong. Pag nasanay na, okay lang. That's it. So, order pair negative 5 and 2. So, ayoko na, matrabaho. Okay, bahala na si Batna. So, order pair negative 5 and 2. Negative 5, 1, 2, 3, 4, 5, and 2. Di, na, yan. Ayaw na masumulat to. Ayoko. Hindi malinaw. Lana kung, ayan, ito. Yung mga dark lang naman. Teka, ihanap ko lang itong mga dark ito. Ibis, ayoko, hindi magandang kulay. Ito na gamitin natin. So, order per, yan. Ang hirap pala mag-plotting the point. Yan, linawan ko lang, Tapos nun, order per, medyo mahirap ton. Order per, 1, 2, 3, 4. Negative 4 and 2 and 1 half. So, nandito siya. Hirap nito. So, kailangan talaga marunong ka magaling Yan. Yan. Tables of values pala, matrabaho na, guys. Diba? Tapos nun, negative 2 and undefined, hindi na tayo ni-graph yan. So, hindi po siya kasama. Paano tayo makapalating na po yung undefined? So, wala to. So, skip na natin. Negative 1 and negative 2. Negative 1 and negative 2. Kaso ang problema ay ito. Nandito siya. Double check natin yung mga values nito. Negative 1. Nice. Negative 2. Negative 1. Negative 2. Di 0 to. Hindi po yan 2. 0 pala to. So, negative 1. Ito, mali naman. Teka lang muna. Yan. Teka, double check ko muna yung mga ganito na to. Negative 1 minus 1 is negative 2. Negative 1 plus 1. Negative 1 plus 2. Hindi 1. Hindi negative, ano nga to? Negative 2 nga. Tapos tayo negative 2. So, ito, huwag na natin pansinin. So, magpa-plotting the point ka. So, negative 1. Negative 1 and negative 2. So, nandito. Yan. Yan. Okay? Tapos, kasunod, 0 and 1 half. 0 and 1 half dito. Kalahati. Tapos, 1 and 0. 1 and 0 nandito. Tapos nun, 2 and 1/4. Ang hirap. 2 and 1/4. Pag pinag-usapan, nandito siya. Yan. O kailangan marunong kayo mag-plotting the point. Tapos nun, isa, ito medyo mahirap nun. 3 ordered pair in 3 and 2 pip. So, medyo mahirap yung 2 pip. Aralin natin mabuti. Nasa ng location ng 2 pip? So, nasa pangalawa siya. Pero, ilan ang, di ba, ang numerator natin is 5. So, mamaya babalikan natin. Ma'am, paano natin? Explain ko sa inyo. Dito, kapag yung 2 pip, kapag yung 2 pip, ganito, medyo mahirap, balikan nyo ha. Pag 2 pip, labo, hindi masyado makita. Okay, wait lang ha. Kapag 2 pip yan, 2 pip, 1 pip, 2 pip, 3 pip, 4 pip, 5/5, or simply 5. So, nandito siya. So, 1, 2, 3, 4. So, pang nasa pangalawa, so, since pangalawa yan, marunong kayo mag-graph nito. Yan. 1.
Ito yung maliit. Ito yung 0/5. Origin yan ang tawag doon. Okay? Gets? So, paano? 2/5. So, 3 ordered per 3 and 2/5. Ito yung 3. Kaso, 2/5 nasa baba. So, sobrang nahihirapan tayo. 1, 2. Sa pangatlo, ito na yon. Yan. Hirap, no? Malapit na talaga sa 1. Pero wag niyo lalapasan. Medyo mahirapan tayo sa fraction pag mag-plotting the point ka. Complicated kasi ang fraction eh. Sunod naman doon, yung 4 and 1/2. 4 and 1/2. 4 and 1/2, ito, kalahati. So, parang, sandali lang. Tama ba to? So, 4 minus 1 is 3. O, tama, 1/2 nga. Edi, 1, 2, 3, 4. And edi 1/2 yan. Edi, nasa baba. Parang mali ata yung interpretation ko eh. So, nasa kalahati to. Ito, nasa kalahati. Di ba kalahati? Ito yon kalahati. Parang bumaba na yata. Yan, kalahati. Tapos doon, ma-challenging to eh. O, imbis na, ito, order per 5 and 4/7, medyo mahirap. So, 0/7, 1/7, 2/7, 3, 4, 5, 6, 7. 7/7 or instead of 1. Pang ilan na? Pang ilan talaga yung ganito? Isa, 2, 3, 4. Pang-4. So, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, pang-4. Nandito to. Medyo nahihirapan tayo mag-graph. Okay, ang gagawin natin, magpa-plotting the point tayo. So, eto parang kukunti lang to. Pwede nyo dagdagan yung negative. Bahala kayo kung gusto nyo. Pero in case, alam ko naman yung technique nito. Dali lang ha. Alam ko na yung technique ng ganito. Sandali. Yan. So, in case ito yung point na to, isipin nyo, kailangan hindi po siya magdidikit or hindi siya po siya magta-touch. So, instead, ganito lang yan. Imagine nyo, parang ganito lang. Bakit may arrow yung magkaibang dulo? Kasi infinite po yan, walang katapusin yan. Gets? Ito naman isa na to, hindi po siya magta-touch. So, in case of the ganito, sa drawing ko, kaso tinamad ako mag-drawing, ito, nag-extend na. So, ito yung magiging natin, itsura ng example natin. Kung the rational function, kapag yung given is, ito. Eh, ganun lang, tables of values tayo ha. Yun lang. Asa matrabaho. Mahirap lang talaga. Gets? Ayan. Pag tables of values tayo. Pero what if tables of sign? Medyo matrabaho to at medyo nahihirapan sa umpisa. Okay. Sige, screenshot nyo gusto nyo. Ito, guideline ko to. Gina-guideline to kapag nagpa-plotting the point ka ng mga fraction. Okay? Ganun lang yun. Quadratic formula po. So, madali ang quadratic formula. Kapag kasi pag quadratic formula, saan ba nakukuha ang quadratic formula? Doon mismo sa may standard point of a quadratic equation. Pag sinulve mo yung proving ng quadratic formula, doon na nagagalit ng yung standard point of quadratic equation. X equal to negative p, positive negative square root of b squared minus 4ac over 2a. Kapag yung mga given is quadratic equation, yung ax squared plus bx plus c equal to 0, doon may substitute. Ganun lang yung quadratic formula. Madali lang yung card kung magre-review ka. Thank you sa pag-send ng badge. Ate, pwede pa sample na subtraction ng function na may value of x. Subtraction of function with the value of x? Pwede. Meron ako sa YouTube channel ko. Kasi pag subtraction of function, kunwari, f of x minus g of x. Subtraction. Tapos yung value of x, isa-substitute lang naman. Ganun na. Meron ako sa YouTube channel ko, Miriam Flores. So, pwede nyo hanapin yung YouTube playlist ko ng subtraction of function. Meron akong video dyan sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Meron na po ako. Napakita ko sa iyo.
Sige, screenshot niyo yung tables of values natin. Tables of values pa lang yan, ha? O, sige, lista ko na lang para tables of values siya using table of values. Hindi ba tables of sign, ha? Wala pa yan, ha? Bakit? Nagpa-plotting the point lang yan. So, teka lang. So, sa Desmos, gusto niyo pakita yung Desmos? Sige, wait lang. Si Bone talaga. Puntahan niyo sa YouTube channel ko. Wait lang, ha. Addition, subtraction, multiplication of function. Meron ako niyan, oh. Ito yung YouTube channel ko. Ito yung YouTube channel ko. Pindutin mo na yan, Bon. Tapos, hanap ka ng playlist o video. Nasa unan lang yan, ha. Yun lang yan, Bon. Hanapin ko nga. So, ito. Dito, eh. Ito, addition in the composition. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito. Ayan, ito ni pamagat, ha. Kung alos kompleto na yan. May part A yan, tapos marami pang iba. Ayan, ito. 1, 2, 3, 4. O, 3 lang yung video. Puntahan niyo, Bon. Yun lang. Meron na po. Yun lang. Okay, yun lang. So, gusto niyo makita yung graph na to? Desmos calculator po tayo. Para checking for the checking only po tayo. Okay? So, dito. Yan. Yan. Okay, Desmos po tayo, guys. Yan. Ito. Ito, kunwari, y. Ito, y. Y is equal to fraction bar, tapos x minus 1, right button, tapos x plus 2. Ayan. Okay, kapag sinum-in mo, ito ang kalalabasan. Yeah, bakit ganyan? Kasi, eto kalabasa, parang the same lang po yung drawing. Ito yung drawing ko, di ba? Nakaganto, yan na yun. Pag sinum mo. Yan. Kita nyo na? So, kung ano yung maniwala, guys, pwede kayong maglagay ng yung vertical asymptote natin. Ang vertical asymptote natin is x equal to negative 2. Ito na yun. So, nagtatouch lang siya. Pag sa pagkakataon, nagtatouch lang siya kapag sinum-in mo. Pag nag-zoom out ka, hindi po siya magtatouch. Depende po sa sitwasyon ng graph. Kapag yung y, yung horizontal asymptote, ito na yun. O, di magkamukha. So, okay, isum natin. Ala. Pag sinum-in mo to, yan. Ay, teka lang. Yan, pag sinum-in mo to, ito, nakikita nyo. Parang the same lang po, hindi po siya, sa akin lang eh, talagang broken line to. Pero sa math teacher nyo, kailangan may broken line yan. Depende sa math teacher nyo. So, kapag yung, kasi mahirap talaga maging artist, mahirap talaga maging perfect. Kapag sa Desmos talaga, kasi bawal talaga pag nasa math class kayo, kasi cellphone yan eh, cheater yan eh. Kung makikita mo, for the checking uli, hindi po siya magta-touch kapag nagsusun out ka. Hindi siya magta-touch kapag nagsusun in ka. Kasi na may pagkakataon, nagta-touch yan kapag sinun out mo. Yun lang. O diba, the same lang po. Kaso po, wala tayong problema, dyan math po tayo. Manual po talaga. Tables of values pa lang yan, ha? Okay. Okay, diba, pag tables of sign pinag-uusapan, pag tables of sign, doon ang kinukuha na lang yung mga signs, which is the positive, negative, yung pinaka-final asset, depende sa sitwasyon, kung below or above the axis. Sige, turo ko sa inyo. So, habang kinukontinue itong horizontal ascent down, kunin na natin yung all this x-intercept and y-intercept. Gets? X-intercept and y-intercept. So, ito naman lang. So, ayos di, ito. Paano to? So, x-intercept. So, and x-intercept
Paano yun? So, ang x-intercept natin, which is the 0 of is equal to x minus 1. Then, cross multiply, if alam nyo, edi ano na to? Edi 0 quantity, times quantity of x plus 2. Pag complicated yung sulat nyo, alaman na natin cancel out kasi 0 na yan. So, 0 is equal to, multiply to, edi x plus minus 1. So, may labas natin negative 1 para maging positive 1. So, ito na magiging sagot natin. So, 1 is equal to x. Kung nasanay po kayo mag-drawing kapag yung value nyo, ay yung letter nyo, nasa kaliwa, pwede. Kasi in practice po talaga, kung ano yung sulat nyo, yun yung huwag nyo pagagalawin. Okay. You can use that technique partial fraction. Okay. Para saan po sa y-intercept? Partial fraction? Hindi ko po alam yan eh. At para saan to? Partial fraction. Baka partial fraction sa integration. Yun ang alam ko. Okay. So, ito na yung x-intercept natin is 0 and, order pair 1 and 0. Kapag yung y-intercept natin, y-intercept, so y is equal to value of x natin, kaya nga mag-0. 0 minus 1 over 0 plus 2. So, cancel out. Ang magiging ano na siya. So, y is negative 1 half. Yun na po yun. So, 0, ordered per 0 and negative 1 half. Yun na po. Yun yung magiging final answer natin. Rational function po, Prius. Set x value of x. Okay. Yes. Ito po yung kanina, di ba? Ellipse naman po, hindi ko po alam ellipse. Ang makakalam po si Sir Matuto. Inaral ng ellipse sa live niya kay Sir Matuto. So, follow up niyo si Sir Matuto. Kasi math teacher naman po siya. Ito yung tables of values, di ba? Yan. Ito na po yan, Prius. Sinold ko na po. Kaso, mano-mano lang po. So, patapos na tayo sa tables of values. So, doon na papasok ang tables of sign. Hindi ko po alam ang ellipse eh. Sige, try ko sa pre-cal, sa susunod ng live ko, ha? Pero kaya mo na yan kung aral ng 1 week. 1 week, 1 week kasi hindi naman ako pwede minamadilang lesson kasi misa kasi ako pa may kasalanan kasi kulang. So, natapos na tayo sa x and y intercept. Ano makasunod? Yung zeros. Doon na papasok ang zeros. Ang zeros, it means, ang focus lang dyan, numerator. May langgam. Numerator. Ano yan? Ito yung numerator natin, di ba? X equal to 1 x minus 1 equal to 1. So, ito na yun. That's it. Yun lang. So, yun lang talaga. So, wala po tayong kahit 2 hours kaya na. Hindi kakayanin 2 hours. Kapag matalino ka, kapag yung marunong ka talaga sa mga technique, pwede na. If study smart ka, pwede ka. Ha? Okay, wait lang Pero, yung postal. Wallet postal. Okay na. Pero wala po tayong yung tinatawag ng holes. Ang holes po kasi is butas. Kaya lang, pag holes, yung pinakabutas ng graph, pero ang given nito, wala po siyang factorable. So, wala po tayong no holes. So, wala. Wala po siyang slant. Wala po siyang slang asymptom. So, wala. Kapag yung slang asymptom, kapag yung exponent ng numerator is malaki, nagkakaroon tayo ng slang asymptote. So, wala. Kala may kupletin yung information kasi makikita ng math teacher niya. So, wala. Wala po siyang butas. Kapag may butas, kapag yung given is factorable. Babalikan natin yung mamaya, ha? Ganun lang. Ano ba mga information natin? Kailangan may kupleto natin. Okay?
Okay, so ang focus natin yung tables of signs. Mama ni yun. Hindi ko gets. Ang table of signs, sige, kopyahin mo muna. Ito na po yung information, ha. Sige, ilista natin. Ito po yung ano natin, x-intercept natin. Ito yung zero. So, ito yung vertical asymptote natin ay is x equal to negative 2. Tapos, yung horizontal asymptote natin, kailangan lista. So, y is equal to negative 1. Tapos nun, x-intercept natin, kung nakikita nyo, kita nyo na. Hindi ko na isusulatan. Paulit-ulit lang tayo eh. Nahirap eh. Yan na yan. So, pag doon ang papasok ang tables of sign. Pero hindi po, pag hindi po kayo comfortable ng tables of sign, mag-table of values na lang po kayo. Bakit? Kasi ako hirap na hirap din ako sa mag-location ng tables of sign. Kasi nalilito ako na minsan. Kaya ginanadan ko na lang sa Desmos para magkakamatch lang po yung drawing doon sa Desmos, doon sa drawing ko. Para sigurado tayo. Okay? Mamili kayo kung gusto niyo. Kung gusto niyo, panoorin mo yung YouTube channel kay Maumat kasi doon ko pinapanood yung tables of sign. Ganun lang. Kailangan yung mga graph niyo, yung horizontal at vertical asymptote is hindi po siya magta-touch o hindi po siya magdidikit. Naintindihan? Okay, ito na information ha. Okay, pangalawang bond paper na to ha. Okay, yung pinost ko, i-post ko po yan sa TikTok mamaya after ako mag-live. Okay, paano to yung tables of sign natin? So, ayos ni red. Ma'am, paano? Tables of sign, doon ang papasok ang tables of sign. Kasi yung mga box na yan, kaya mga assign, positive, negative, kaya nga tables of sign. Kaya nga ganun eh. Okay, tables of sign. Table of sign. Pwede inequality, pwede interval. Gets? 6 viewers. Paki-share ng live. Kaso, ang focus na natin sa tables of signs, yung vertical asymptote, tsaka yung zeros. Ano yun? Doon ang kukunin natin yung tables of sign natin. Ano ba yung mga pinakasagot ng vertical asymptote at zeros? So, which is the negative 2 and 1 lang. Gets? Sige, lista ko na para makita nila. So, vertical asymptote, ang vertical asymptote natin is x is equal to negative 2. And yung holes, holes natin, yung zeros natin, ang holes natin is x is equal to 1. Gets? Ano yan? Paano yun? Sino ba mas mababa? Negative 2. Yun yung magmimistulan tayong inequality. Nagets nyo? Ma'am, paano? Ganito pag inequality. So, interval po tayo. Interval. Ang interval at test point, paano na ang masusukatan yung graph natin? Malabo ba? Yan. Kita niya? Ba-blur kasi si TikTok eh. So, di ba yung x equal to negative 2? Siya yung pinakamababa kasi siya yung pinakamababa sa x-coordinate natin. X-axis coordinate. Siya yung pinakabababa. Siya yung mauna. Ma'am, paano yun? Pwede naman yung quantity, negative infinity, and negative 2. Pwede. Depende sa gusto niya. Para sa akin, inequality para mas madali makita. So, x is greater than to negative 2. Bakit greater than to negative 2? Kasi kapag nag-iisip kayo ng value of x natin, let's say, negative 3, mas mauuna yung negative 2 kasi sa negative 3. Ganun lang yun. Gets? Tapos sunod doon, negative 2 is greater than 2x is greater than to 1. Bakit 1? Kasi ito yung sagot natin yung zeros natin which is a 1. Kailangan yung formal writing yung correct nyo kasi pag binadiktad nyo, nako, mali na agad yung graph nyo. So, mamamali yung graph nyo. Okay? Tapos, nansunod doon, so which is the x is, mali pala, less than pala to. So, x is less than to negative 2. Negative 2 is less than 2x is less than to 1. X is greater than to 1. Bakit 1? Kasi kapag nag-iisip ka ng value of x, kasi mas malaki ang anything of letter, anything of numbers kasi set 1. Let's say 6 is greater than 1 kasi mas malaki ang 6 is 1. Ganun lang yan. So, mag-isip kayo ng test word na mas lalapit dito sa value na to. Let's say negative 2. So, mag-isip kayo. So, I think is x equal to negative 3. Okay?
Dito naman, pwede naman 0, pwede ng 1, basta mas malapit dito sa pinakadulo. Kayo na lang bahala mag-isip ng test point nyo. So, I think 0. Dito naman, pwede naman is 3, pwede naman 2, bahala kayo. Basta, mas malaki ang 1. So, I think 2. Ganun lang yan. Ay, si Sir Mato, hello po. Table of sign ang tawag doon, ha. Doon yung kasi yung test point, yung bawat numerator and denominator, tsaka combine, dito yung may susulat. Okay? Okay, ulit. Sige. So, I use green. So, ang gagawin natin dyan, yung numerator natin, which is the x minus 1. Pak. Tapos, x plus 2. Pak. Denominator yan. Tapos, kapag nag-combine, di yung sign, kayo na bahala mag-simplify. Kasi, ano lang naman yung multiplication of sign naman yan, diba? Ganun lang kasimple. Okay, 5 viewers, manood lang kayo, Harang boring. Okay, paano? Ang gagawin lang dyan, ito yung test point natin, isa-substitute mo dito. Kunwari, x equal to negative 3, substitute dito sa ganitong test point natin. So, kunwari, x minus 1. Substitute ng value of x, which is the negative 3. So, negative 3 minus 1 is negative 4. Pero, ang focus lang, tables of sign. So, kaso ang sagot natin, negative. So, negative 3 minus 1 is negative 4. So, negative. Gets? Negative. Ito naman, ganun din. So, negative 3 plus 2, negative. Negative times negative, positive. Bilog. Pag sinabi positive, discriminant formula sana. Ang madali ang discriminant formula. Kasi pag discriminant formula, doon yung pinakaloob ng square root ng quadratic formula. So, b squared minus 4ac. Korean name. Depende po sa kategory. Pag discriminant, square root na napapalob yung square root na napapalob ng quadratic formula, which is that b squared minus 4ac. May kategory yan. Kapag ang kategory ng discriminant, 4 yan. Substitute lang naman. Parang the same lang po yung quadratic formula, pero mas maisi ang pagkukompute kapag nagagamit kayo ng discriminant formula. Ganun lang, napakasimple lang, pero the same lang po yung concept. Ang problema sa discriminant, masyado sensitive. Ayun lang. Substitute lang naman, para ka na nagka-quadratic formula, pero yung discriminant, doon naman matutukoy kung ano ba siya, imaginary, irrational, equal, at non-equal po yung mga category. Okay? Sige, na mabuti. Dito na tayo. So, x is equal to 0. Substitute lang naman. So, kaso, negative. So, negative. 0 minus 1 is negative, di ba? Ito, positive. Negative times positive, negative. Kapag yung positive about the x-axis. Ito naman below. Kasi pag below, pababa. Below the x-axis. Ganun lang. Ito naman, guys, ganun lang. Substitute lang naman. So, positive to. Positive to. Positive times positive, positive. So, yun lang. And then, gets? Yan ang table of sign natin. Ganun lang. Napakadali. Very easy. Doon napapasok ang graph, ang tables of sign. Alam natin, talaga, kung gusto niyo talaga, puntahan niyo si Wowmat. YouTube channel ni Wowmat. Panoorin mo maigi yung tables of sign of the rational function. So, si Wowmat. YouTube channel panoorin nyo pantahan kayo doon. Pag hindi nyo kasi 19 na yung turo ko ng table side kasi hirap na hirap din ako mag-location ng arrow. Kung mo na lang kailangan, tutok kayo sa panonood. Pwede nyo i-review. Okay? Okay, sige, sign, table of sign natin. Ang gagawin nang dyan, guys, ano ba gagawin natin? Syempre, mag-graph po tayo. Patatin na yata yung pamangkin ko. Okay? Ayan, ako, medyo kinakabahan ako sa tables of values natin. Ang gagawin lang natin dyan, sandali, kinakabahan ako. Ito lang. Pero unahin natin yung sinagot natin yung vertical, asymptote, at horizontal.
Yun yung ay, hello po Sir Oni, palapakan na. Marunong ka ba sa tables of sight, Sir Oni? Yung location pala, nahihirapan na ako eh. Pero okay lang mo, binubiro lang kita kasi baka may busy ka. Ang gagawin natin dyan, okay na to sa tables of sign, gagawa tayo ng X and Y plane. So, teka lang ha. Asan na kaya yun? Okay, gets. Sige. Okay, ano na tayo? So, hanggang, ano na tayo? So, 5. Susubukan natin 5. Yan. Para makababa na naman to. Teka, wait lang. Matrabaho kasi mag-graph nito ha. Pag GenMat talaga, so manual graphing po talaga tayo. So gumamit kayo ng graphing paper, hindi pwedeng ganito, graphing paper gagamitin nyo, pagkalita kayo ng math teacher nyo. Ala, sige ka. Okay, sige. Observe mo lang yung intervals or take the first derivative test. O sige po, Sir Oni, sa susunod na po. Sir, kay Wommat lang po kayo manood, Sir Oni, ha? Okay. Ma'am, paano? So, bago ka mag-table of sign, unahin na natin yung vertical asymptom tsaka horizontal. Importante ito ha, para makita nila sa mga viewers natin. So, broken line po tayo, guys. So, I use the red. Okay, vertical asymptom natin is x equal to 2. Okay, x equal to 2. X equal to negative 2, dandan lang. Ayan. Sige, screenshot natin. The first derivative test. Okay. Tapos na yung horizontal asymptom. Ma'am, paano kapag hindi nililista yung horizontal asymptom is wala? So, wala. Magsaslan asymptom ka para makita nila. So, by the using of the slope-intercept form. So, mamaya ituturo ko sa inyo. Okay. So, ito yun. I use the ito. Ito na lang. Yan. Okay na ba? So, kailangan itong mag-graph po kayo ng pa-wave, parang pa-ganto. Kabaliktaran ng exponential. Kailangan hindi po siya magta-touch kasi magta-touch siya, may problem po tayo sa values. So, hindi po siya mag-i-equal sa 0. Kasi pag domain and range po ng rational, except is not to equal, kung ano yung nagta-touch, siya po yung nagiging not equal. Or hindi po siya kasama. Yan. Gets? So, obserbahan natin mabuti yung ganito. Hirapan na ako eh. Okay, paano? Tables of sign po tayo. Dito tayo ha. Ma'am, paano? Yan, medyo kinakabahan ako ha. Challenging to. So, ma'am, paano natin table of sign natin? Nanonood na yata si Sir Oni. Nangiya ako. Kapag ang x is less than to negative 2, saan yung negative 2? Ito yung negative 2. Para makilista natin, negative 2 to. Kapag yung x is less than to negative 2 or ordered per negative infinity to negative infinity, comma, negative 2. Dito yan, sa pagganyan. Kaso, ang problema, about the axis, ibig sabihin, above, pataas. So, ang gagawin natin dyan, so, instead of ganito, hirapan na naman ako. So, pwede ganito, pero para sa akin, dito na lang. Kasi pataas yan eh. Pataas to. Yan. Ganun po ba? Walang asymptom yung polynomial ha. Wala pong asymptom. Ang tinutukoy po yung walang asymptom polynomial, pero may asymptom po yung rational. Rational pinag-usapan natin, Sir Ronnie. Sige po. Reminders lang po kay Sir Ronnie, pakibasa na lang po yung viewers. Wala po asymptom. Ang may asymptom po yung rational. Yun lang po. Nalilito sila sa mga ng viewers. Ano ba talaga rational? Part po siya ng polynomial. Pero,
Ewan ko ba? Okay na tayo dito ha. Ang sunod doon, negative 2 is less than 2x is less than 1. Saan yung parte? Negative 2 is less than 2x is less than 1. Ito yung 1, di ba? Ay, sorry. Dito 1. Mamasa yan. Ito. Below the x-axis. So, pababa. Ang gagawin natin dyan, hirap nito. So, negative 2 is less than 2x is less than 1. So, pababa to. Pababa to, medyo kinakabahan ako. So, ito yon dito. Yan. Yan. Okay ba, Sir Ronnie? Ang katapos nun, sunod naman, ito yung x is greater than to 1. Pag x greater than to 1 to, ito yung x is greater 1 to 1. Ang kaso, 1 of the per 1, positive infinity. Tuloy-tuloy na yan. So, ang gagawin, since above the axis to, pataas yan. Ay, sir, ma'am calculus. Hello po. Alin yan eh. Hindi nyo kasi alam kasi matputo. Hello po, sir. Ma'am pala, nahihiya po. Hello po, Ma'am Calculus B. Shoutout po kay Calculus B. Magaling po yung mag-calculator technique. So, kung gusto niyo magpaturo, so follow up niyo si Calculus B. Okay? Ano pa ba susunod natin? So, below the x-axis, pataas yan. Aray, nalipad yung ano ko. So, below the x-axis, eto na po yon. Yan na yan. So, ang gagawin natin dyan, kung ano yung graph mo, kayo na bahala mag-drawing ng pa-curve. Pa-curve ba? Parang ganito. Parang kabaliktaran rin exponential. Kasi pag-rational talaga. So, ito na po yun. Okay na, ito na yung itsura. Pero ang totoo lang talaga, mahirap talaga maging artist kasi di natin may perfect. That's good. Ito na po yung graph ng let's say, ito ba yung pinaka-graph which is dy is equal to x minus 1 over x plus 2. Ito na po yung graph niya. So, kung ano yung maniwala, mag-Desmos calculator po kayo sa Play Store or kaya GeoGebra kung ano yung maniwala. O, hindi po siya nagtatask, di ba? So, ito na po yon. So, yung sinasabi ko, ito na po yon. Type nyo na lang, oh. Ito ang ano niya, ito yung information na kailangan natin makita ng viewers. Kung ayun yung Desmos, pwede naman GeoGebra, yung available sa phone nyo. Kung wala kayong Google Play sa phone nyo, kung hindi po yung naka-Android, kung naka-Mac or iPhone, pwede naman sa Mac, iPhone ata siguro, kasi hindi naman ako nag-Mac iPhone eh. Yun lang. Ay, blur ba? Ito parang the same lang po, kaya mahirap talaga maging artist, kaya ganun eh. Noon na series ka, tinuro sa amin to nung grade 2. Grade 2? Baka grade 12. Grade 2 ka dyan. Baka grade 12 yan, huya. Baka mali yung type mo. Okay na. Sige, i-post ko na to mamaya after in-like na po yung ano ko ha. Okay, tuturuan ko sa inyo slant asymptom. Sige, wait lang. Medyo matrabaho yung slant ha. Okay na po, mas masaya na po ako doon sa tables of signs ha. Sige, screenshot niyo. Grade 2 talaga. Asan yung copy? Wait lang. Nalilipad lang yung... ano daw? Grabe! Grade 8. Okay. Gets ko na. Grade 8 yung ginaturo niya. Seryoso kayo? Sino ba yung teacher niyo? Baka mahipit. Meron kayo sa grade 8 yan? Alam ko sa GenMat yan eh. Hindi namin tinuturo ang high school yan kasi tamad naman yung nagtuturo talaga. Okay. Sige, slant asymptom tayo. So, wait lang. Kasi may papel. Kailangan natin makita nitong slant asymptom natin. Wait lang. Matrabaho to guys ha. Sige, for example po tayo ha. Okay na to. Hi sir, matuto, hello po. Hi po. Rational function po tayo. Okay, panibagong bond paper po tayo.
Tatapon na naman to. Parang nagmamas ko na yan, ha? Hindi ko pa yung binili ng ano. Thank you sa pagsend ng batch kay Huy niya. Okay, another example po tayo, ha? So, another example is y. Bakala kayo, pwede kayo mag-tables of values or tables of signs. So, para sa akin, tables of sign na po tayo. So, y is equal to x squared over x minus 2. Ma'am, paano tinaano to? May problem po tayo, blur. Yan. So, ma'am, paano? So, mag-focus tayo sa vertical asymptote. So, vertical asymptote is x, negative 2, change the sign is positive 2. Napakadali. Very easy. Ay, nandito si Engineer Kevin po. Hello po, sir. Magandang gabi po. Labo. Nagde-blur. Ayan. Ang horizontal asymptote, may problem po tayo. So, wala siyang horizontal asymptote. Bakit? Kasi ang horizontal asymptote, ang category kasi is n is greater than 2m. So, wala po siyang horizontal asymptote. Yan. Wala po siyang horizontal asymptote. So, wala. Jericho Ortega, hello po. Hi. Thank you sa pag-send ng batch. Pero, ma'am, bakit naging horizontal asymptote? Kasi ang exponent natin ng denominator natin is mataas kasi dito. Ang category ito. So, wala po siya magaganap ng horizontal asymptote. Pero may slant asymptote po. Kaya nga, dinidiscuss ko na nga. Ito nga eh. Sunod doon, ang wholes wala. Hindi mo naman siya factorable, diba? Ang wholes, wala. No, wholes yan. Magkaka-wholes ka kapag yung given is factorable. So, mamaya natin papakita, ha? Ganun lang yon. God bless you po, ma. Huya, thank you po. Tapos nun, wala na ba? X and Y intercept natin, medyo tinatamad ako. So, unahin natin yung zeros. Ang zeros natin, yun din yung numerator. So, since numerator, x squared is equal to z. So, square root of x, square root ng 0, di 0. So, ay na bahala. So, ito na po yung mag-answer natin. X and Y intercept, madali lang yan. So, ang copy dito is 0, x squared over x minus 2. Cross multiply, magiging ano na po siya, magiging x squared is equal to 0 times x minus 2. Distributive property, 0 po talaga yan. So, ganun po talaga. So, ito na yun. Order per 0 and 0 talaga. So, wala. No choice talaga. So, ganun pa rin sa y-intercept. Ganun din. 0 pa rin ang magiging kalabasan nyo. So, y is equal to 0 squared, 0 minus 2. So, it's simply 0 over negative 2. And simply 0 na lang. So, wala. Wala tayong problema dyan. 0 and 0. So, meron po tayong slant asymptote. Ma'am, paano natin malalaman? Pag meron po siya slant asymptote, paano natin malalaman yung slant asymptote? Kaya nga sinasabi ko sa iyo, kapag yung exponent, yung numerator is mas mataas dito kasi dito, ang category ito, kaso wala. Pero mayroon tayong slant asymptote o yung tinatawag ng oblique asymptote. Ma'am, paano? Ito yung slant or oblique asymptote. Ma'am, paano natin malalaman yung slant to Mami na naman yung writing ko. Yan. So, slant. Yan. Okay. Ma'am, paano? Ang gagawin natin dyan, mag-synthetic division tayo or pwede long division. So, paano tayo magdi-divide ng to? So, I think po talaga tinuro to sa YouTube. Mahirap. So, pwede naman. I think, kaso ang problema sa long division, kailang ipo-kompleto mo siya. So, let's say, x squared plus 0x raised to the power of 1 plus 0 divided by, kasi yung x minus 2, magiging na siya, ganun pa rin.
Mamaya na tayo mag-synthetic division. Kailangan kasi yung answer nyo, may remainder. Kung walang remainder, so domino effect na po yon. Ang focus lang, yung pinakasagot, yun yung kukunin natin na slant oblique cure. By using the by using the slope intercept form. Ganun lang yon. So, kayo na bahala. So, kung babalikan nyo yung long division, balikan nyo sa YouTube channel ko. Okay. So, I think, 1x na lang. Kaso, positive x squared minus 2x. Change the sign. Negative yan. Change the sign. Cancel to. Magiging ano na to? Magiging 2x. Paano? Balikan na lang natin yung ano niya. Basic math. Kasi nga, eto, di-divide mo to. So, x squared divide ganito, ito yung kalabasan. Ganun lang. Pero so, nahihirapan sila sa long division, mag-synthetic division na lang po kayo para mas madali. So, bring down, positive 0. Ganun lang. So, positive 2. Change the sign. Change the sign. X yan, edi positive 4. So, meron tayong remainder nito. Pwede naman kapag yung positive 4 over x minus 2. Depende. Pero wala tayong pakialam yan. Ang focus lang ito yung kukunin natin. So, kukunin natin is x plus 2 na lang. Yun na lang yung pagiging slant oblique cure natin. Gets nyo? Ito. Paano? I-explain natin. By the using the slope intercept form. So, slope intercept form. So, y is equal to, bakit y? Kasi wala po tayo horizontal asymptote. May muso lang y natin. So, y is equal to x plus 2. Using the slope intercept form, ito po yung rise is 1 over 1 is rise over run. Tapos yung positive 2, gawin na natin y-intercept. So, y-intercept natin, or yung tinatawag yung letter B, is 0 and 2. Ito pa yung y-intercept natin. Intercept. Kasi ang B natin is 2 lang, diba? Pwede di ba yan sa remainder theorem? Pwede naman po. Occurrence is the rational function po tayo. Pwede naman kung gusto mo mag-remainder theorem. Long division. Pero kung ayaw nyo ng ganito, synthetic division. So, mag-synthetic division po tayo. Ito, negative 2, magiging positive 2. Nakalimutan ko yung technique nito eh. Yan. Tapos, di pa yung 1, numerical coefficient ng ganyan na 1, 0, 0. Okay, yun lang. Tapos, dun yung napapababa lang yan. Nakalimutan ko yung synthetic division. Nakalimutan ko. Ma'am, kailan po ba magkakaslan? Kapag magkakaslan ka, kapag obserbahan mabuti nyo, kapag yung exponent ng numerator is mas mataas, focus yung numerator ng exponent, ito mas mataas. Kapag may mababang exponent ng numerator, hindi po siya magkakaslan. Magkakaslan siya kapag yung exponent ng malaking numerator, eto na po yon. So, wala po siyang horizontal asymptote, pero magkakaslan po tayo. Ito yung pagkakaton yan. Obserba mabuti kapag yung polynomial nyo, yung numerator, yung exponent is mas mataas kaysa yung exponent ng denominator. Ganun lang. Pwede naman. What it is x squared, x cubed? Pwede. Kapag yung denominator niya is, let's say, x cubed over x, pwede siya magkakaslan. Depende po sa pag-calculate nyo. Pero hindi siya basta-basta occurrence. Pwede naman x cubed over x na lang. Nagmimusto na siya slant. Pero kailangan natin makita yung graph, yung example mo, di ba? Paturo po ng geometric sequence. So, meron na po ko doon sa YouTube channel ko, Miriam Torres. Puntahan nyo na lang po. Kasi pag geometric sequence yan, common ratio po, or common multiplier po. May formula naman yung geometric sequence na tinuro ko lang dati sa live ko, okay? Yan na lang. Nakalimutan yung synthetic division nagmamarunong lang. Subukan na natin yung synthetic division. So, bring down 1,
2. 2 ba? 4. Ito na po. Ito yung remainder. Yun lang. Yan. Sasanay ako sa long division. Okay? So, ito na pa yung ito na pa yung slope-intercept form. Kayo na po bahala ganito. Medyo magulo lang po yung ganito, Magpa-plot in the point ka ng ganito. So, eto. Natin to, Reminders ko lang po ito. Slant po to, slant. Ito yung slant. Di ba parabola na ang quotient pag nagdi-divide na? Yes po, pwede naman pag nagko-quotient na yung parabola. Depende. Kasi ang pinag-uusapan ng pagdi-divide sa polynomial, pwede long division, pwede synthetic. Basta, polynomial po siya. Pasok siya. Okay, hindi na tayo sa slant obicure natin. So, ang gagawin natin dyan, mag-graph na lang po tayo using the table of signs. Kasi, screenshot yung gusto niya. Okay na ba? Wala na akong lalamunan nito. Tayo naman itong mga papel. Okay, marathon na to, guys. Para matapos na, pwede tayo mag-like bukas kung i-continue natin yung rational pa. Asan na, batrip talaga ako sa may yung ba tawag doon? Yung TikTok Live Studio. Okay, so kukunin natin yung tables of sign natin. Okay na ba? Skip natin to. Ang tables of sign, nawala signal. Nawala ka na signal o karan? Or baka nawala ako na signal. Ayusin mo na yung internet connection. Okay, table of sign. Table of sign. Kapag ang focus natin, ngaso ang problema, wala po tayong hindi, okay naman siya. So, paano kapag nag-graph ang horizontal asymptote, so wala po tayong magagawa. Pero ang focus natin is slant obicure. Ito na po yung magtutunan natin ng pansin. Yun na yun. Okay, yung vertical asymptote natin is x equal to 2. At yung zeros natin, ang zeros natin will be the x equal to 0 talaga. Okay, ma'am, paano? So, tables of sign, ito po yung, interval. So, interval. Inuusog na ako. So, mas mauna ang 0 kaysa sa 2. Siya yung pinakamababa, di ba? So, 0 mauna, hindi naman pwede yung 2. Kailangan marunong kayo. Ako, ma'am. Ikaw? Magsasolve ka ako, Ran? Naku, 7 viewers na. Okay. Baka magmumura ka na naman. Kasi mamaya na lang. So, sagutan na natin ito. So, x is greater than to 0. Sunod doon, 0 is greater than to x is greater than to 2. Kasi yun yung panlapit. Ito naman, x is mali talaga. Greater than ako. So, x is less than to 0. 0 is less than to x is less than to 2. Sunod naman, x is greater than to 2. Okay? Ito yung test point natin. Test point. Ang test point natin, depende. So, x, dapat mas malapit sa 0 nyo. May langgam. Tapos, yung x natin is 1. Dapat ni malapit lang sa 2. Tapos, yung x natin is mas malaki sa 2. Yan. Ma'am, saan pong galing na? Aling ito? Ito yung sinagot natin yung vertical asymptote natin tsaka zeros. Yun ang gagamitin natin ng yung intervals doon mismo sa tables of sign. Kailangan mauna yung 0 kasi siya yung pinakamababa doon sa x-axis na coordinate. Hindi naman pwede ito kasi mali naman yung interpreted ang pagsulat nyo. So, mauna yung 0. So, x is less than to 0. Or pwede naman order per negative infinity to 0. Pero para sa akin, mag-inequality ka na lang.
Ito naman, 0 is greater than 2x is greater than 2. Dito nila nakukuha yung mga ganito. Tapos, is x is less, greater than 2. Isa yung pinaka malaki o yung pinakadulo sa kanan. Ganun lang. Kung ano yung sagot dito sa vertical asymptote, just sa zeros, doon nakukuha yung interval test ng table of sign. Ganun lang. Tapos yung test point, kailangan isipan nyo mabuti. Kung kailangan mas malapit ito sa pinakadulo, kung marunong kayo mag-linear inequality, mag test point kayo. Okay, so, tuloy na tayo guys ha. So, x squared, yung numerator, tapos, x minus 2, tapos yung pinakabuuan, yung given natin. X squared over x minus 2. Yan. Okay. Ano mang gagawin natin? Tables of signs nga, yun ang kukunin natin para malaman natin kung above the axis or below the axis. Below the x-axis. Okay. Substitute lang naman. So, since ganyan, positive yan. Ito naman, negative minus 2, negative yan. Positive times negative, negative. So, below the axis to. Kasi pag negative yan, below the axis. Kapag yung positive, above the axis. About the x-axis. Ito naman, substitute ulit, positive 2. Negative. Positive times negative, negative ulit. So, below the x-axis. Ito naman, substitute lang, positive 2. Positive pa rin to. Positive times positive, positive pa rin. So, about the x-axis. So, yan, napakadali lang. Sayang naman tong graph na to. Ang gagawin natin diyan, mag-drawing kayo ng XY plane. So, ayusin the blue para matapos na mag-end live. Wala na kayo. Yan. Dito. Dito na lang, parang sayang naman yung Swiss eh. Yan. Alam ba? Parang konti na yata ng viewers natin. Ayaw nila yung rational. Pero bago ko muna mag-table sign, kailangan mag-plot in the point tayo ng vertical asymptote. Tsaka yung, kasi wala tayong horizontal asymptote, hindi natin may gagraph. Pero meron tayong slant na asymptote, like this. Tsaka yung x and y intercept. Kailangan natin makita. So kailangan natin makita. So, unahin natin vertical asymptote na kailangan nating mag-graph, pero wala tayong horizontal asymptote. So, wala po talaga. No choice po tayo. So, yan. Vertical asymptote natin is x equal to 2. Dito tayo. Ito, nasa na ba yung? Yan, ito. Dito. So, I use the, palitan naman tayo ng pen nito. So, I use the red ball pen. So, yan. Vertical asymptote natin yan. Kailangan naka-broken line. Kasi pag nakita mo sa Desmos, hindi siya naka-broken na kasi nahihirapan na naman tong ano na to. Mag-deny lang to ng graph. Kasi wala tayong horizontal asymptote. Wala. Pero meron tayong slant asymptote. Wala to. So, ito yung slant asymptote. Yun ang makukuha yung slope intercept point natin. Yun yung maging guide rate natin. Bakit? Kasi ang slant or oblique asymptote, kailangan yung mga graph na mga curve ng rational is hindi po siya magkakaroon ng touching ng the line. Hindi po siya magdidikit. Para iwas touching, parang iwas hawa. Parang ganun. Hindi. Joke lang naman. Thank you po sa pag-send ng batch. Sige. Okay, slant oblique, huwag kayo mag-alala, huwag kayo magtakot. So, kailangan marunong kayo mag-slope intercept one. So, I use the black. Ito yung pag-uutunan natin, pansin natin. So, pag slant oblique asymptote, ito pag dinivide mo to by using the long division of polynomial or kaya synthetic, pala kayo. Pero yung remainder, wala tayong pakailang. Ang focus lang, ito yung sasagutan natin. Kaya y is equal to x plus 2, slope intercept form yan. So, kapag yung y is equal to x plus 2. Okay, so saan yung y-intercept natin? Which is the order plus 0 and 2. 0 and 2, ito yan. O, pag rise, pataas.
pag run, tatakbo na pabante. So, since yan, 1, 1. 1, 1. So, yan. Ito na to. So, mag-ayos di, ruler. So, nahihirapan na mag-ruler. Yan. So, yan. Ito yung broken line natin. Pag nandito yung mga teacher nyo, masasermon lang kayo, kasabihin nyo naman, hindi kayo nagdadala ng ruler, ha? Huwag kayo ugali ng ganyan. Asa tinamad lang talaga. So, ito na pa yung magiging slant of the oblique asymptom natin. So, para makita na mga teacher nyo, so, y is equal to x plus 2. Ito yan. Pwede namang hindi kasi may palatanda naman yung color, di ba? Okay, ano naman gagawin natin? Wala naman tayong vertical horizontal asymptom. So, yung x-intercept, y-intercept, so, ganun lang talaga. So, wala tayong pag-graph. So, nasa palagitnan lang, nasa origin yan. Wala tayong magagawa. So, paano? So, I use the green para makapag-A-live na po ako. So, paano? Ito yung interval na kailangan natin i-focus para makapag-locate tayo ng arrow. So, since negative below the axis yan, asin yung x is greater than to 0. Kasi pag x is greater than to 0, ito yun, pataas yun. Yan, dito. As mababa yung sa 0, ito, x is less than to 0, ito yun. Kaso below the axis, ang mangyayari, pababa to, like this. Yan. Yan, pababa to. Yan, dito. Yan. Pangalawa, 0 is less than 2x is less than to 2. Ito yung 0, ito yung 2. Less than, kaso below the x-axis. Ang mangyayari, ganito lang. So, ito. Yan. Ito naman, ito pinakamahirap dyan is x is greater than to 2. X is greater than to 2. Ito yung 2, di ba? Pataas to. So, about the axis, pataas siya. So, ito pataas. Yan, pataas. Gets? Sa mangyayari, pag nag-graph po kayo, ito yung magiging curve nyo. Yan. Yan. Okay na? So, nagkaroon na tayo na slot na asymptom. So, yun lang talaga. Sagot natin yung graph natin for the y is equal to x squared over x minus 2. Yun lang. May tanong kayo? So, mag-live na po ako kasi hindi ko na po kaya yung mga storage na yan. Hindi na rin kaya ito ng storage. Kumain. Okay na ba, guys? Ayun, like na po ako kasi bukas naman. Papag-aral natin yung yung holes. Wala lang kung time, mapapagalitan na nanay ko. Tapos ng oras ko dito. Papacheck up pa nga ako bukas eh. Okay na ba, guys? Ang daming papel eh. Hindi pa tapos to. Parang hindi na ako magtawaro ng rational function yan, ha? Sabi naman, rational function. Kung ayaw mo talaga ng table of size, pwede ka nang gumamit ng tables of values. Basta, kung meron kang horizontal asymptom, pag wala slant asymptom o oblique asymptom, pag alam niyo yung mga concept, the vertical asymptom, bago ka magtatindabayin, using the tables of values natin. O sige, mag-enlight na po ako. Okay, kakain na. Hindi ko na mag-relive ako kasi wala na akong magawa. So yeah, sige, paki-screenshot niya. Ang dami talaga ng papel, oh. Isang katutak. Sige, babalik to yung camera. Yan. Hindi ako pinapawisa kasi may electric pan na. Ito na natin mga oras natin. 1 hour and 34 minutes na. Wala yata nag-send ng batch eh, no? Na naintindihan yung mga lessons. So, ipapost ko po yung mamaya doon sa TikTok after ako mag-live. Ate, may message po ako, TY po. Sige, bigyan na lang kita doon sa message ko, ha? John Carl A. Dersayo. Thank you po sa pag-send ng badge po. Sige, PM kita. Yun lang.
Pero, wag ka lang talaga mangungopi sa mga klase mo kasi kapag may assignment kayo, kapag may matutunan, hindi naman pwede kapag kukopya kayo is ayos na pasa na. Baka mamaya tatanungin kayo ng teacher nyo, bakit yun ang maging sagot mo? Ano, kopyahan niya yung answer nyo? Kailangan, assignment muna. Lecture muna bago assignment. Para may matutunan kayo. Diba? Madali lang siya. Doon dami ko na nga papel dito eh. Kapapagalit ako ng nanay ko. O diba? Sige, ipapost ko pa yan after ako mag-live. Sige, ako pa'y kakain na. Magandang gabi po at paalam. Aral na kayo mabuti ha. Huwag kayong magkapuyat. Sige lang. Bukas na lang ulit ha. Tatapusin na natin yung lesson doon sa rules. Hindi pa ako tapos eh. Ilang. Mahaba kasi. Bye-bye. Yan lang.